ligtas pa ba ang mga pera natin sa mga e-wallets ngayon? Paano nga ba pinangangalagaan ng mga electronic wallet company yung pera ng mga tao? Ano naman ang pwede nating gawin para protektahan natin yung sarili nating mga kaperahan sa mga e-wallet na to? Alamin! What's up mga kamanyakol? Nandito na naman tayo sa panibago nating episode ng The Menu Call, kung saan ang pag-uusapan natin isa na namang maselang bahaghari. Meron na namang balita na merong mga taong nawawalan ng pera sa kanilang mga e-wallet. Hindi lang GCash to ha, Paymaya na rin. Ang mga account holder na ito, matapos sumanong mawala ang pera nila sa Maya e-wallet app kahit walang ginawang transaksyon. May nababalita kamakailan lang, merong mga taong nawawalan ng pera sa Paymaya. At hindi lang to isa, hindi lang dalawa, 120 na tao. Aabot yung nawawalang pera ng up to 300,000 accumulated dito sa 120 na tao na to. Grabe na yun. So ibig sabihin hindi na pala ligtas na maglagay ng pera sa mga electronic wallet ngayon. Paano kaya nila isa-secure ito? Ang sabi ng Paymaya, nakikipag-cooperate sila with National Bureau of Investigation, Cybercrime, para i-resolve itong mga issue na to. Ang problema lang dito, mga kuys, ay ang sabi naman itong mga nagre-reklamo na nawalan ng pera, pag nagre-reklamo sila sa Paymaya, ang sinasabi ay legit transactions naman daw yung mga nangyayari. Kahit wala naman talaga silang ginagawang transaction. Pagka tumatawag sila dun sa hotline, automated voice system yung naririnig. Yung AVR na lang yung nakakausap nila, hindi live person. Isa yan sa pinaka nakakaasar na bagay pagdating sa mga ganyang aspeto. Kasi gusto mo makipag-usap sa live agent pero ang sasagot sa'yo via electronic agent. Nakakaasar talaga. Kaya parang walang karapatan yung tao na malaman agad kung paano i-resolve yung issue na kinaharap niya in regards with money loss. Good customer service! Sumunod na lumapit sa NBI ang mga e-wallet holders naman ng GCash. Meron din sa GCash. Ay, ang dami pa naman gumagamit ng GCash. Tulad natin, mga GCash users tayo. So, paano 400,000 pera niya sa GCash. Ako, 15 kulang-kulang million. Yung mga nawawalan sa GCash, hindi kasing dami lang sa Paymaya. Ang weird lang dito, 10 lang yung nawawalan. Okay. Malalaking halaga lahat ng nawala. O sa iisang account number lang pumasok dun sa 10 nawawala na yon. Sa mga katwid, hacking ang nangyari. Parang gano'n. Hacking yan. Paano ba natin maiingatan yung mga pera natin na sinesave natin sa ating mga electronic wallet? So, ganito na lang yan siguro. Kasi kahit mismo yung kumpanya, hindi tayo mabigyan ng assurance. Siguro, wag na lang tayo maglagay ng malaking halaga sa ating mga electronic wallet. Ito pa ang isang hindi ko nagustuhan sa feature ng GCash. So, paano mo mapoprotektahan yung pera mo sa loob ng GCash? Meron sila doon na nakalagay na kailangan mong bayaran itong certain amount na to para mas maging secure yung pera mo. Bakit kailangan nila maglagay ng ganun? Ibig sabihin, from the very beginning, hindi na pala secured na maglagay ng pera doon sa GCash. Feeling ko para kumita. Kasi, bakit mo kailangan magbayad sa isang servisyo na dapat naandun na sa simula pa lang, di ba? Extra protection? Pagka may regular protection at saka extra protection. Meron kaming security before pero hindi ganun ka-accurate. Ngayon, mas secured na kasi kailangan nyo magbayad ng ganito. Sa halagang 30 pesos, kung di ako nagkakamali, 30 pesos. Ano bang kaibahan nitong Money Protect na to? Masisecure ba nito na pag may nawala sa aming pera, babalik agad? Dahil nagbayad kami ng 30 pesos? Oo, saka Isang way para ma-prevent yan. Alam nyo ba yung phishing? money phishing. Mangingisda ka. Sa phishing kasi, guys, merong mga dumarating sa atin ng mga text, emails, notifications, kahit sa messenger pa yan, inbox. Karaniwan yan may link. Huwag kayong pindot ng pindot. Maaring yan direkta sa account ninyo. Kasi yung mga link na yan ay pamamaraan nito ng mga hacker kung paano papasukin yung mga account ninyo. Even your passwords, kaya nilang palitan pag napindot mo tong link na to. Lahat ng information na meron sa phone mo, makukuha na nung nagpadala sa'yo ng link. So kung ano man yan, password man yan, bank account numbers man yan, makukuha na nila automatic. Napakadali pa namang hulaan ng password ko.
Ay! Yung OTP, mahalaga din yan, siyempre, di ba? Never Never na never kayong makikishare ng OTP. Pag binigay mo yung OTP, mabubuksan na nila ngayon yung Gcash wallet mo. Paano naman tayo poprotektahan ng mga e-wallets? Ayon nga sa binalita, wala pang resolution, wala pang way para protektahan nila tayo. Ang lagi lang nilang promise ay nakikipagtulungan sila sa NBI at sa Cybercrime Committee. Sana naman magkaroon ng mga live agent ang mga e-wallet company na from time to time na makakatanggap sila ng mga reklamo, totoong tao yung sasagot. At Hindi yung hindi puro sila automated voice automated response na lang. voice. Di ba? Good job! O, pipindot ka ng for billing, press 2. Tayo ba ay titigil ng gumamit ng mga e-wallets tulad ng Gcash? Ako- Hindi. Ako siguro hindi. Ako hindi. Hindi ako titigil kasi para sa akin mas convenient pa rin na gumamit ako na to. Hindi rin, kasi lahat naman may risk, di ba? Pero nasa bahay ka lang, pindot-pindot ka lang. Ako rin hindi. Kasi sa sobrang dami ng pera ko, hindi ko na alam kung saan ko. Ay, sobra na yan! Di totoo yan. Kung nagustuhan niyo yung video, syempre, please keep on share, like, and syempre, paki-subscribe na rin at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-uploads na mga manyakol sa future, syempre. At sa mga current events na din, siyempre. Dahil yung mga tinatakil natin dito ay mga current events. Chismis. Hindi! Maraming YouTube, Facebook, at Instagram. Please follow, subscribe, share our videos, like, at kung ano Yeah. pa, libre lahat yan. TikTok na rin! So, hanggang dito na lang tayo in 3, 2, 1! Bye-bye!